mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila, walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood rin po ang 702 DZAS AM Band at sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede rin nyo kayong makinig sa atin pong DZAS mobile application na maaari nyo na pong i-download sa Google Play Store at Apple App Store. Nang libre po, ha? Yan, yes. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ating Protex naman na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Sa punto naman po ito ay nais naman po nating pasalamatan kayong lahat na aming pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho tayo magpatuloy, kami po ni Attorney Chona sa isa pang napapanahong diskusyon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Ang sabi po, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kung hindi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin o legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik ay sisimulan na natin ang pagtatalakay ng isa na namang napapanahon, very relevant, attorney, na topic na kakapulutan natin ng maraming impormasyon para po sa paglilinaw sa maraming bagay. Kaya, mga pangyayari, very current itong mga events na ito. Kaya po, huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas
Tapas ng Batas. Panata para sa tunay na pagbabago. Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko. Sa aking trabaho at propesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangongopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan. Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon. Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon. Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas. Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon. Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belhica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasaypapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas, akala at panukala. Okay, so tayo po'y nagbabalik at nagpapatuloy dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at tayo po ay nasa bahagi na ng ating programa na kung saan tatalakay tayo ng isang mahalagang topic. At ito ay may kinalaman sa ating karapatan sa piyansa. At ang presumption of innocence. Napakahalaga nito sa ating justice system
At meron tayong pamantayan, may panuntunan ng batas na innocent until proven guilty, no? Yan. Hindi isang bagay yung naghabla ka at ibang bagay naman yung napatunayan, yung pagkakasala o yung object or yung cause of action doon sa litigation na yon. So bakit mahalaga ba ang piyansa sa ating malayang lipunan at bakit nga ba meron pa tayong presumption of innocence until proven guilty, attorney? Tama, no? Kasi kapag inaresto, minsan iniisip natin guilty na ba siya? Oo. Di ba? So kapag may Yes. warrant of arrest, ibig sabihin ba na ito ay ibig sabihin lusot na ba? Oo. Di ba? Yan ang mga lilinawin natin. Yan ang mahalaga kasi itong nakaraang mga araw, may balita nga na nakapagpiyansa ang isa sa nasasakdal na dating senador. Pero nalilito kakalusot na, tapos na. Pero lahat ba ng kaso pwede bang piyansahan? O bakit may tinatawag na non-bailable at merong tinatawag na bailable, no? Yes. So maraming tao ang nag-aakala na kapag ikaw ay may isinasampa or isinampang kaso laban sa iyo o kung ikaw naman ay naaresto, ay automatic na, ay naku, ano yan, may kasalanan na yan. Oo, guilty. No? Oo, yes. Pero sa batas natin, an accusation o ang isang akusasyon ay hindi necessarily ito'y isang conviction. O ang conviction ay ito yung pagkatapos dumaan sa isang masusing pagdinig. Then nagkakaroon ng conviction. At pero ang pagkakaroon ng isang warrant of arrest ay hindi ho ito'y hatol na agad doon sa guilt o innocence ng isang tao. At ang pagkakadetene o detaining o detention habang ito'y nililitis ang kaso ay hindi pa ho ito kaparusahan, no? Kaya meron po mga tao na tinatawag na detention prisoner, no? Hindi pa ho sila yung tinatawag na convicted felon, no? Kaya dito ho pumapasok ang dalawang mahalagang constitutional safeguard sa ating pong sistemang legal, no? Ang una is yung presumption of innocence. Yan, o yung pagpapalagay na inosente ka habang ikay nililitis, at ang right to bail o ang karapatang magpiyansa, no? So magkaugnay po ang dalawang karapatan na ito, at habang hindi pa ho napapatunayan na ikaw ay guilty o guilty ang isang taong nasasakdal, ay pinoprotektahan po ng batas ang kanyang kalayaan, subject to the requirements of justice and of course public safety, di ba, Attorney Chona? Kaya simulan siguro natin, ano ba itong presumption of innocence? Ayan. So mahalagang ito po ay mapag-usapan dahil hindi lang po ito applicable sa mga high profile na mga akusado ngayon, kundi sa ating bawat isang mamamayan. Kaya ito po ay may basihan sa Article 3, Section 14, Paragraph 2 ng ating konstitusyon na nagsasabi na in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. So, attorney, maghahabla, may akusasyon, meron kang kaso against another person, lalo na criminal case ito, ay merong pagpapalagay ang batas na yung hinahabla ay inosente hanggat hindi mapruwebahan, hanggat hindi magkaroon ng matibay na ebidensya. Actually, pag criminal case, beyond reasonable doubt ang kailangang evidence, at hanggat hindi na ipipresenta iyon at hindi na papatunayan, ay hindi pa siya masasabing may pagkakasala na nga. Ang Rule 115, Section 1, Paragraph A naman ng ating Rules of Criminal Procedure, nagsasabi, in all criminal prosecutions, the accused shall be entitled to be presumed innocent until the contrary is proved, eto na, beyond reasonable doubt. Kasi mabigat ang kasong kriminal, at dahil
hindi lamang ito magkakaroon na ng ng record yung akusado, kung hindi Tama. yung kanyang liberty, yung kanyang kalayaan ay talagang mapipigilan kasi ikukulong siya bilang penalty, may imprisonment dito. So hindi po obligasyon ng sino mang akusado na patunayang inosente siya. Oo, Kasi mahalaga yun, ha? Oo. Kasi ang presumption nga ng batas, innocent ka. Maskin meron kang kaso sa anumang hukuman, criminal case ito, presumed innocent until proven guilty, no? So ito po ay isang pagpapatibay ng pangangailangan na yung prosecution po ang mayroong burden, ang mayroong Yan. obligasyon na Yan. patunayan ang Mhm. bawat elemento ng krimen. 'Di ba? Naghabla ka, sinabi mo theft, sinabi mo robbery, murder, etc. Ano man 'yan, kailangan ay yung prosecution na nag-aakusa, dapat patunayan mo sa pamamagitan ng ebidensya na talagang nagawa ng taong ito yung krimen na sinasabi, doon sa Tama. habla mo, At yun nga, beyond reasonable doubt. Kaya hindi sapat yung chismis lang, haka-haka, hinala, social media post na fake news pala, Yan. sensational headlines, kasi syempre may tendency na parang nahahype yung mga Lalo na sa ko. politika, di ba? Yes. Oo, maski naman yung mga nakaraan ng mga high profile cases na murder, mga heinous crimes, talagang sensational headlines yan, di ba? Dami nang nag-aakusa na lalo na ngayon sa social media. Uy, mas nai-influensyahan ang ating mga kababayan dahil sa dami nang nakikita online, O hindi po kaya yung ibang silakbo ng damdamin ng publiko, yung galit, na nawawala na yung reason, yung rationality, yung tamang pagtingin sa mga sitwasyon. Ang beyond reasonable doubt po ay hindi naman absolute certainty kasi mahirap namang 100% na talagang sure. Hindi natin kayang malaman talaga yung 100% ng anumang sitwasyon. But ang sinabi ng batas, kailangan ay pruwebahan ng prosecution ang krimen na inyong inaakusa doon sa isang tao, yung akusado, pero dapat beyond reasonable doubt. Walang duda na nagkasala talaga siya. Pero kailangan po, bagamat hindi absolute certainty, kailangan ng moral certainty on competent evidence. So, kailangan makumbinsi ka morally doon sa ebidensyang iyaharap na talagang nagkasala nga ang akusado. So, ito po ang ating isa pang application sa atin ng mga mamamayan. Kung meron pong maling napagbintangan, ayan, o maling naakusahan, hindi po makatarungan na sabihin ng Estado na, may nag-akusa sa'yo, dahil inakusahan ka, patunayan mo ngayon na wala kang kasalanan. Hindi po ganun. Hindi po baliktad. Ang prinsipyo po ay ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang magpapatunay. Kasi nga may presumption of innocence. So, ito pong presumption of innocence na ito ay hindi naman para protectionan po yung mga guilty, from lawful punishment. Sabihan, hindi, talagang kumbinsido kami, guilty yan. Pero yun na nga po, matter of evidence. Ito po ay isang protection para sa mga naaakusahan from punishment bago pa man ideklara na sila ay talagang guilty, Dahil nga sa ebidensyang naiharap at napatunayan. So, attorney, matapos natin pag-usapan ng presumption of innocence, ano naman ang bail? Ano ba ito fianza? Bakit ito constitutional right? Ako, ang ganda na to kasi kadikit ang right to bail doon sa tinatawag na right to presume innocent, unless proven otherwise, Sinabi nga ito sa ating Article 3, Section 13 ng ating 1987 Constitution nang sinabi that all persons except those charged with offense or offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong, shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. So, ibig sabihin na to, ang general rule, ang mga taong merong nasasakdal at inaakusahan, pwede silang magpiyansa, At sila may karapatan magpiyansa bago pa sila
makonvict, no, bago pa matapos yung hearing at habang tumatakbo yung hearing, sila ay pwedeng magbigay ng kanilang piyansa. At ang piyansa ay ayon sa Rule 114 ng Section 1 ng ating Rules of Court ang sinasabi that ano ba ang piyansa or yung bail na tinatawag, no? Na sinasabi natin na may karapatan ang mga nasasakdal na magpiyansa maliban na lamang kung sila ay may non-bailable offense na tinatawag o ibig sabihin ang kanilang penalty ng inaakusa sa kanila ay reclusion perpetua, life imprisonment, at ito yung mga matitindi at pinakamabibigat na penalties o kaya life imprisonment or death penalty. Nung meron pa tayong death penalty, ito ay mga non-bailable cases. Mamaya explain natin ano ba itong non-bailable. Pero ano ba yung, in the first place, ano ba itong bail na yan? Ano ba ibig sabihin ng piyansa in the first place? So, sabi ng Rule 114 ng Rules of Court Section 1, bail is the security given for the release of a person in custody of the law furnished by him or a bondsman to what? To guarantee his appearance before any court. Ulitin ko ang bail po hindi ho yan bayad. Ito po ay seguridad o ito yung nagsisiguro na ang taong nasasakdal ay maaari siyang palayain, no, pangsamantala at maaari siyang tawagin pabalik at makakasigurado na babalik siya dahil merong ang inisyu na o merong ibinigay na piyansa. Maaring itong piyansa na to na siya mismo ang nagbigay ng piyansa. In this case doon sa kaso ng senador na napabalita, 1 million pesos no iniligay doon. At maaari din meron din mga tinatawag na bondsman, no? Merong mga tao, may mga kumpanya na minsan yan ang trabaho nila, accredited sila sa court na magbigay ng piyansa at sila naman ang siyang magsisiguro na ang tao na ito na na nasasakdal ay a-attend sa anumang mga patawag ng korte. So, ang bail ay lumalabas, ito ay garantiya na ang accused ay haharap sa korte kapag kinakailangan. So hindi pala ito acquittal. No? Ibig sabihin na wala ka ng sala. Siyempre dinidinig pa nga. Hindi rin ito dismissal ng kaso. Nakapagpiyansa. Ibig sabihin wala na siyang kasong hinaharap. Hindi po. Hindi rin po ito pardon o kaya naman yung ito pinatawad na. At hindi rin po ito yung declaration na inosente po yung taong nasasakdal. Pero ang bail ay isa pong temporary or provisional liberty. While ang kaso po ay still pending. No? Ito po ay subject sa kanyang obligasyon na magpakita sa korte kung siya'y kinakailangan. No? So, pinagbabalanse nito sa mga katuwid ang dalawang bagay, di ba, attorney? Una, yung karapatan ng isang akusado na maging malaya pa rin kasi presumed innocent pa rin siya. At the same time, ang karapatan ng lipunan no, of society to be assured na haharap sa paglilitis ang taong inaakusahan. So may iba't ibang mga forms ng bail. No? Ayon sa Article 114, merong corporate surety na sinasabi natin na merong kumpanya na bonding company na nag-assure na sila ay ang maghaharap sa iyo kapag panahon ng paglilitis mo at sila ang nagbibigay din ng bond. Meron din property bond, no, mga lupa at kung hindi man pera, pero meron din cash deposit. Kadalasan ito yung mas madalas talaga, no? Mas mabilis. Mas mabilis. At ito naman yung isang pagkakataon naman yung huli is yung by recognizance, no? When allowed by law. Ibig sabihin, meron silang pinagkakatiwalaan na respetadong tao na sinisiguro na
siya ang mananagot sa korte kapag hindi ka nagpakita. So ang recognizance ay kinikilala rin to dun sa Recognizance Act noong 2012 na kung saan yun nga, no, kahit walang pera pero merong taong pinagkakatiwalaan ng korte. So ang important point dito, hindi dapat maging sukatan ang kalayaan ng kalayaan, no? Ang kapal ng bulsa. No? Okay, Kaya magandang, ipinagbabawal oo, din ng paglilinaw yan. oo, no? Hindi porket na, ay, mas marami akong pera, pwede akong lumabas. Ay, hindi po ganun. Ang pinagbabawal din po kasi ng konstitusyon ay yung excessive bail, yung napaka Yan. taas na naman ng piyansa na umaabot na sa punto na parang ayaw mo naman Oo, pagpiyansahin hindi yung mo rin tao. kayang bayaran eh. Oo So, nga. ano naman, attorney, yung piyansa or yung bail as a matter of right? Ayan. So ito ay ituturing na matter of right sa ilang mga sitwasyon, ilang mga kaso. Pero sasabihin nga ng iba, attorney, yung bang constitutional right ba ang bail sa lahat ng kaso dapat ay may piyansa? Hindi po sa lahat ng kaso ay pinapayagan ito, at hindi sa lahat ng yugto ng proseso ng pagdinig sa isang kaso. Ang Rule 114, Section 4, inilatag na po kung kailan maaring maghain ng piyansa at dito po sa ating first level court, for instance, ang MTC, METC, MTCC, and MCTC before or after conviction. Pero pagdating naman po sa Regional Trial Court or RTC, before conviction, maaring maghain ng piyansa kung, eto may condition pa, attorney, kung ang offense o ang krimen ay hindi punishable by death, reclusion perpetua, Or o life. life imprisonment. Kasi ibig sabihin, mabibigat na kaso ito. Kaya hindi mapapayagan na makapagpiyansa dahil nga, ayun, mang penalty ay reclusion perpetua kasi ang death is suspended, death penalty at life imprisonment. Ngayon, kapag matter of right, yung hindi siya punishable by death, reclusion perpetua, o yung madalas nating ma-associate with life imprisonment, pwede ibigay yan ng judge. At hindi po ito base sa awa o sa pabor na ibibigay ng isang hukom. Hindi po maaaring sabihin ng hukom na ayaw kitang bigyan ng bail. Dahil sa tingin ko, personal na niya yun. Hindi naman based on evidence. Kapag po natugunan ang lahat ng legal requirements, dapat pong payagan ng bail. Kasi nga, may presumption of innocence. Ang hukuman po ang magtatakda ng reasonable amount kasi bawal ang excessive amount of bail at mga kondisyon. So, sa pagtatakda ng amount, kailangan pong tingnan yung financial capacity ng akusado. May kakayahan din ba yung akusado na bayaran ito? Yung pong nature o circumstances ng offense o ng krimen. Yung penalty, nakaakibat noong krimen na ninahabla sa kanya, character and reputation nitong tao. Baka ito may flight risk, baka ito ay maaring pumunta sa ibang bansa o magtago, kaya kailangan taasan natin ang bail. May ganyan po sitwasyon. Probability of appearing in court. Kasi yun nga ang layunin, ba't may pansamantala kang karapatang lumaya pa nag-post ka ng bail, pero may kondisyon na dapat haharap ka sa pagdinig, kapag ikaw ay pinatawag ka ng korte. At of course, yung risk of flight o yung baka tumakas. Oo, Ang makas. Nadidinig natin agad to, madalas to, lately sa mga pagdinig. So ito ang important reminder. Ang pagkakaroon po ng bail ay may kasamang obligasyon. Kapag po, hindi sumipot ang akusado o nilabag niya ang mga kondisyon kung ba't siya pinayagang magpiyansa, maaari po na makansela ang bail na ito, maaring ma-forfeit ang bond, so hindi mo na ma-recover yan, kukubrahin na yan ng mga maaring mga kumpanya na nag-accredited na mag-render o mag-post ng bail, at maaari siyang ma-arrest ulit para humarap doon sa korte at siguruhin siya ay a-attend pa rin sa mga pagdinig. So kailan naman matter of discretion, attorney, bail? Yan. So, pagkatapos mo i-discuss yung
ang bail na matter of right, meron din naman mga pagkakataon na ang piyansa ay matter of discretion. Ibig sabihin, pinag-iisipan muna ng korte at dinidesisyonan kung dapat ba na ikaw ay i-grant na mag-bail. So ito yung sa Rule 114 o 114 Section 7, sabi, no person charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment shall be admitted to bail when evidence of guilt is strong. So ibig sabihin, ang mga kaso na non-bailable is yung merong penalty na death sentence, o dahil wala namang death sentence ngayon, yung life imprisonment at reclusion perpetua. No? So ito yung mga may pagkakakulong na hanggang 40 years na grabe ang talagang penalty na ito. At kinakailangan na ang ebidensya ay malakas. Yan, no? Yes. So ang importante nating linawin dito na hindi technically accurate na sabihin lamang murder ang kaso kaya non-bailable. Yan, no? Mas tamang sabihin na ang offense ay punishable ng reclusion perpetua kaya hindi automatic ang bail. Yun pala yun, ano? Ay, naku, murder yan kaya walang bail. No, pero ang ang offense pala na to ng murder ay merong kaparusahan ng reclusion perpetua kaya hindi siya automatically na bailable, no? Bail is a matter of discretion dahil kinakailangan munang alamin sa isang separate hearing kung ang ebidensya laban sa kanyang guilt ay malakas. So may dalawang katanungan, no? Number 1, punishable ba ang offense by reclusion perpetua or life imprisonment o death penalty? Pangalawa, malakas ba ang evidence of guilt? Yan, no? Tinitingnan nila sa mga cases na punishable ng reclusion perpetua, life imprisonment or death penalty, malakas ba? Kasi kung ang strong ang evidence, ang bail must be denied. Pero kung hindi naman malakas ang ebidensya, maaring payagan ang piyansa. Kaya hindi sapat ang pangalan ng offense o allegation sa information. Ang kinakailangan suriin ng judge ay ang ebidensya. Yan. So, pero kapag ito naman ay after sa conviction ng RTC, no? So sa Rule 114 Section 5, upon the conviction of the regional trial court of an offense not punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, admission to bail is discretionary. So ito naman kakaiba kasi ang bagamat ang kaso ay hindi siya punishable by death, life imprisonment, or reclusion perpetua, ay meron ng hatol sa RTC na na nagsasabi na guilty. Kaya habang nakaapila ang kaso, no? Habang nakaapila ang kaso, maaari pa rin pala mag-bail, pero kinakailangan mag-request at magpaalam kung papayag ang korte. Kasi kapag may conviction na sa RTC, may judgment na finding na ng accused na siya ay guilty beyond reasonable doubt, no? Bagamat ito ay maaari pa namang iapila. So ang tanong dito, habang nakaapila, bagamat meron ng conviction sa RTC, ay maaari pa rin mag-bail kung papayagan. No? Kaya a matter of discretion, kaya ang bail pending appeal ay hindi po ito automatic. Tinitingnan ulit ng korte ang probability of flight o yung pagtakas, kung meron bang previous escape or violation ng bail o dati nang tumakas at hindi sumunod dun sa bail condition, siya ba ay at risk na umulit sa offense na na inaakusa sa kanya, no? Siya ba ay panganib sa public safety at siya may criminal history at iba pang mga sirkumstansya sa kaso. So ang puntos
judicial discretion is not a personal preference. So Yes. dapat ito'y nakabase sa batas, suportado ng ebidensya, ito ay fairly being exercised at ito'y pinapaliwanag ng mabuti sa utos. So, matter of right siya. Ulitin natin, ang bail is a matter of right kapag natugunan ang legal requirements, dapat payagan ang bail. Pero matter of discretion, dahil kailangan timbangin ng hukuman ang ebidensya at ang sirkumstansya. Kapag after final judgment naman, as a general rule, wala ng bail kapag final na ang conviction at nagsisimula ng magsilbi ng sentensya ang akusado. Hindi na siya akusado, siya Oo. ay convicted. Convicted. na. Oo. So, Ayan. ano naman, Kaya, attorney, itong bail yes. hearing? Oo, meron pa palang gano'n, ano? Sabihin ko pa Oo. pala yung pagdinig doon sa mismong kaso at iba rin yung pagdinig doon sa bail lang, ano? Kung bibigyan talaga at pagbibigyan ng korte ang bail, ano? So, dito po sa article or rather Rule 114, Section 8, ang application for bail ng isa pong tao na charged with an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, ang prosecution pa rin, ang nag-aakusa pa rin, ang may burden of showing that the evidence of guilt is strong. Ganun pa din, ano, attorney, doon sa aktual na pagdinig ng kaso, prosecution, di ba, magpapatunay noong pag-akusa, no? Dito sa bail hearing, yung prosecution pa rin ang magpapatunay na mabigat yung ebidensya o strong yung ebidensya kung kaya't hindi dapat bigyan ng bail, ano? Pero mapapansin po natin na hindi kagyat na pwedeng tanggihan agad yung piyansa dahil lamang mabigat yung kaso. So matter of evidence pa rin, attorney, no? Kailangan natin ng bail hearing at magpipresenta ng ebidensya ang prosecution at yung defense naman, ganun pa rin, magko-cross-examine, mag-present ng rebuttal evidence, ang kailangan gumawa din ng independent determination ng judge. So, ganun pa rin yung proseso, no? Magpipresenta ang prosecution, ang depensa, gayon din, maaring may mga rebuttal evidences, etc. At meron ding independent na determination ng judge. Ang importante po sa pag-unawa natin ng bail hearing, hindi po ito yung full trial, hindi po ito yung trial on the merits ng case. Ang tanong lamang, strong ba yung evidence of guilt para tanggihan ang bail? Pag po sinabi ng huwes na ay strong ang evidence, hindi ibig sabihin na guilty na nga yung accused. Ang sinasabi lamang niya ay okay, strong ang evidence kaya hindi dapat yung bail. Oo. Ngayon, kung sinabi namang ay hindi strong yung evidence, hindi ibig sabihin acquitted. Ibig sabihin lang, okay, pwede natin i-grant ng bail, may mga condition yan, ganitong amount, pero magpapatuloy pa rin yung full trial. Ayan. So, yan po yung pagbabalanse natin riyan, ano, at yung sinasabi ng ating procedure. So, may mga cases, attorney, no? Oo, may bail. mga cases, pero ang maganda nga natin makita dito, ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Siguro, tungkulin na natin, no? Ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa presumption of innocence, pati na rin dito sa bail, no? Maganda dito is yung sinasabi na principle is yung hear before judging. Ayan, marami sa ating ganyan na minsan, base lang sa social media, meron na tayo agad hatol, no? Pero sabi ng John chapter 7 verse 51, "Does our Lord judge a man before it hears him and knows what he is doing?" So ang principle is, kinakailangan makinig muna bago maghusga. Applicable to pati sa ating pang-araw-araw na buhay. Yes. Minsan na hindi pa natin naririnig ang tao, meron na tayo talagang husga. At dapat hindi lang tayo hear before judging, pero sinabi din, kinakailangan pakinggan ang magkabilang panig or hearing both sides. Proverbs chapter 18 verse 17. The first one to plead his cause seems right until his neighbor comes and examines him. Diba? So, yun pala yung cross-examination, ano? No, kailangan maaaring convincing ang unang kwento na narinig mo. Pero, sabi mo, pero kailangan marinig ko muna at masuri
ang kabilang panig. So, sinabi yan ng Proverbs 18 verse 13, he who answers a matter before he hears it, it is folly and shame to him. So, ano pa? Ang principle na we should not follow the crowd. Do not follow the crowd kapag ikaw ay dumidinig, no? Hindi kung ano yung sikat lamang, mas maraming ito ang palagay, wala naman palang nagbabasa at wala nag-aaral, walang nakikinig. Sabi sa Exodus chapter 23 verse 2, you shall not follow a crowd to do evil, to pervert justice. Hindi porket maraming galit ay guilty na. No? Truth is not determined by likes, share, or public pressure. Kasi nga, ang mga kaklase ko, ito sinasabi, mga kaibigan ko, ito sinasabi, galit ka na rin doon sa tao kahit hindi mo naman kilala. Kasi nga, naikwento lang sa'yo. Number 4, ang principle ng impartiality of justice or impartial justice. Sabi ng Leviticus chapter 19 verse 15, you shall do no injustice, not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. No? Ang justice pala must not favor the rich, the poor, the powerful, or the popular. Hindi lang pala ito kumakating minsan sa mayaman. Minsan, kumakating din sa mahirap. Ay hindi pala dahil mahirap sila, dahil makapangyarihan sila, dahil mayaman sila, dahil sikat sila. Hindi ho pala yun ang pamantayan. Dapat ang judgment ay base po sa katotohanan at sa ebidensya. At ang Panginoong Hesus mismo, no? Makikita natin si Jesus at ang laban sa mob justice. Sa trial ng Panginoong Hesus sa Matthew 27, nakita natin may political pressure, manipulation ng mga crowd, fear of public retaliation, at punishment despite serious doubt and accusation. Ang warning ng salita ng Diyos, when authorities listen more to the crowd than the evidence, justice becomes vulnerable or manipulated by power and greed. So, ang practical questions natin, attorney, Marami yan, ano? Pero gusto natin bigyan ng daan at bigyan ng emphasis yung presumption of innocence against trial by social media. Ayan. So, bigyan lang natin to ng pansin. Sa panahon ngayon po kasi, yung Facebook ang nagiging courtroom. Yung comment sections natin ang nagiging jury. Sila na ang nagde-decide. Yung influencers become prosecutors. At pwede ring defense. Headlines become the judgment. Pero tandaan po natin, public opinion is not evidence. Trending, hindi porke po naging viral yan, pruweba na yan ng batas, ano po, na guilty o innocent, ano ang isang tao. A viral accusation is not a court conviction. Hindi po bawal na humingi tayo ng accountability. Dapat po yan bilang taong bayang naghahalal ng mga opisyal natin. We have to exact accountability sa ating mga opisyal. Pero iba po yung paghingi ng accountability o pagdemand ng accountability sa pagdedeklara na guilty ang isang tao bago pa man po hain ang lahat ng ebidensya at matapos po ang pagdinig. Ang constitutional right po, they matter. Most when the accused is unpopular, feared, or publicly condemned. Kaya ingat din po tayo. Kailangan balanse po tayo. Kailangan ay tingnan natin mabuti ang inihahain ng mga pruweba. Kung ang karapatan ay para lamang doon sa mga tao na bet natin, o gusto natin, parang hindi po yun yung tunay na exercise ng ating karapatan. Tama. Kaya nga, attorney, sa bilang pangwakas, tandaan natin ang presumption of innocence at right to bail ay hindi ito loopholes para protektahan ng kriminal, pero ito yung mga safeguards upang walang mawalan ng kalayaan batay lamang sa accusation, suspicion, political pressure, or galit ng publiko. Kaya ang sinabi nga ng Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya nga,
Attorney, no? Napakaganda ng ating naging pagtatalakay at nawa po ay nakapagbigay po ng kaliwanagan sa atin at attorney, tayo ay dadako sa ilang sandali lamang sa ating blockbuster segment. Kahit wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Umaga, tanghali, hanggang gabi 702 DZAS, agapay ng sabayanan. Umaga, tanghali, hanggang gabi 702 DZAS, agapay ng sabayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na kami ni Attorney Chona sa Payo de Asunto kung saan susubukan po naming sagutin ang iyong mga katanungang legal. Ayan, kaya bigyan natin ng daan ang unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Tinanggal po kasi ako sa work dahil sa redundancy. Ngayon, ask ko lang po kung pwede po ba akong mag-file ng emotional damage kasi alam naman po nila na buntis yung asawa ko tapos tatanggalin nila ako. Salamat po. Ayan, attorney. So, redundancy. Oo, isa yan sa ground for dismissal. Pero syempre, meron pa rin mga requirements yan para masabi natin na talagang merong valid reason kung ba't mo sinabing because of redundancy tatanggalin ka sa trabaho. So, attorney, yun bang emotional damage or siguro emotional distress na kanyang naranasan dahil sa pagkakatanggal sa kanya ay pwede bang magkaroon ng kaso patungkol dito? Well, posible naman pero hindi kasi dahil buntis yung asawa ninyo o nag-redundancy, maaari kayong magreklamo na. Kasi yung pagiging redundant ng posisyon ay kinikilala naman ito na authorized cause ng termination sa ilalim ng labor code. Pero sinunod po ng employer ang lahat po ng mga legal requirements. Kaya kung totoo po ang redundancy at maayos po yung prosesong pinagdaanan, mahihirapan po ang claim para sa moral or emotional damages. Pero kung yung redundancy po ay ginamit lamang na dahilan upang tanggalin ka nang wala naman redundancy o kaya basihan. O kaya ginawa naman ito out of bad faith, panlilinlang, discrimination, maaari ka mag-claim lamang para sa illegal dismissal, pati na rin kasama ang moral damages. So, ang katotohanan buntis yung iyong asawa ay maaring magpakita ng epekto ng pagkawala ng trabaho. Ngunit sa sarili nito ay hindi ho ito legal na batayan lamang ng emotional damages kung hindi naman ho malicious ang ginawa pong redundancy, pagtanggal sa inyo based on redundancy. Dapat may illegal dismissal. Yes. So, kailangan ay merong hindi nasunod o nalabag yung batas doon sa pagpapaalis sa kanila sa trabaho. Ayan, so bigyan daan naman natin ikalawang katanungan mula pa rin sa ating kaagapay. Magandang umaga po, attorneys. Hingi lang po sana ako ng advice. Magpapagawa po sana ako ng arrangement ba yan or contract kasi bumili ako ng property pero not fully paid pa. Nag-down lang ako ng 1.5 million then ang remaining balance is under banking financing. Ano po bang tawag sa ipapagawa, attorney? Thank you po.
Ayan. So, ganito naman usually, no, attorney, nagda-down muna at yung kabuuan ng kabayaran ay maaring installment or doon sa paghihintay nila doon sa pag-release ng kanilang loan mula sa isang banking institution or financial institution. So, pagka ganito po na hindi outright na mababayaran yung contract price noong bilihan o nung sale na tinatawag natin, contract to sell po ang gagamitin na kasunduan dyan. Nakasaad, paano po ang down payment, magkano, kailan naman yung mga susunod na kabayaran hanggang fully masatisfy po yung contract price o yung sale price. Ayan. So attorney, may isa pang katanungan, bigyan daan natin. Sabi niya, maaari po bang paalisin agad ng may-ari ng inuupahan namin bahay dahil gusto niyang palipatin na doon ang kanyang anak. So nangungupahan sila, At lagi po naman kaming on time magbayad ng renta at wala silang ibinigay na maayos na paunang abiso. Bigla na lang nagsabi na maghanap na raw po kami ng malilipatan. Ano ba ang tamang aksyon? Ano ba ang karapatan namin bilang umuupa sa ganitong sitwasyon? Ayan. So, hindi po kayo maaring basta-basta paalisin ng umuupa kahit gusto na ng may-ari. No, kayo po bilang umuupa ay tama naman ho ang inyong ginagawa at kayo po ay ginagamit ang bahay na ayon sa inyong kontrata, hindi ho kayo basta-basta paalisin na maaaring paalisin dahil gusto yung ipagamit ang bahay sa anak, lalo na kung wala naman ho kayong paglabag sa inyong kontrata at regular yung pagbabayad. Kung may nakasulat po na lease contract at hindi pa ho ito tapos, kailangan pong igalang ng may-ari yung kontrata, no? Maliban na lamang doon attorney, yes, term kasi may term, no? Sa contract, oo. Maliban na lamang kung may provision na nagpapahintulot ng maagang pagpapaalis, at kung meron siyang legal na batayan para i-cancel or i-cut short o wakasan ito. So kung wala naman hong nakasulat na kontrata, o tapos po ang lease ay month to month. Yan, no? Na lamang nakasunduan, maaari ho niyang wakasan ito ng may-ari ang pag-uupa, ngunit dapat gawin sa tamang paraan, no? At dapat may paunang abiso na tinatawag. Hindi po sapat na simpleng maghanap ka na ng lilipatan, lumayas ka na dito. May sapat na panahon din, attorney, para makapaglipat, makapaghanap. Oo, higit sa lahat, hindi ho kayo pwedeng maaring pilitin sa pamamagitan ng pagpapalit ng kandado at iba pa pong mga pagputol ng tubig, kuryente o pagbabanta, no? Dahil yan po ay kriminal. At maaari ho kayo magreklamo sa barangay kung yan po mangyari. Hindi ho maaari ang may-ari lamang ang siyang merong karapatan, no? Dapat ho respetuhin ang kontrata. Yan po ang ating naging talakayan. Kung hindi nyo po napakinggan ang ating kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho naming nasagot ang inyo pong mga katanungang napadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na mga episodes. Sa mga may legal concerns at questions, pwede ho kayong mag-message, padala kayong video, padala kayo ng audio sa amin pong Facebook page. Ngayon po ay tutungo na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami po'y muling magkaroon ho ng pagkakataon na talakayin ang mahalagang mga paksa na ito, Lord. Pray na ang aming pong discussion ay nagbigay kaliwanagan at tulong, Panginoon, personally sa mga taong dumadaan, Lord God, sa mga problems at legal situation. It also, Lord God, na nawa ay nakatulong rin, Lord, na mas malinawan ang mga tagapakinig sa aming pong mga discussion, Lord God, sa aming pong bayan ngayon. Dalangin din po namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang magbigay kaliwanagan, Panginoon, sa bawat nahihirapan, sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Ikaw ang kanilang maging tagapagtanggol at lakas. Sa iyo namin binabalikan lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen.
Ayan po, no? Salamat po mga kaagapay sa inyong lahat na tumutok po sa radyo, sa online, via Facebook, via YouTube, at syempre sa atin pong DZAS mobile application. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belhica. At ako naman po, si Atty. Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.